Matapos nang sabihin ni Luo Bei na kailangan niyang patayin si Shu dahil sa utos ng Dragon Lord, ay napatanong si Zuan kung bakit siya ang sinaksak at hindi si Lu Shu, na bigla namang lumabas sa kanyang likuran kaya nagulat sila ni Zuan. Mabilis ngang tumakbo palayo si Luo Bei pero ginamit ni Xiao Yu ang abilidad ni Anthony upang mahuli siya, at agad naman ding ginamit ni Shu ang Yin Restoring kaya hindi na ito nakapagsalita at galaw. Matapos namang mag-cast at gamitin ng ating bida ang Yin Restoring, ay unti-unting naglalaho ang Shu na mula sa abilidad ni Jiang dahilan upang magtaka at mapatanong si Zuan sa mga nangyayari. Hindi nga alam ng ating bida kung paano ito ipapaliwanag kaya naman sinabi na lang niya ang nangyari, kung saan matapos niyang tawagan si Xiao Yu ay sinabi niya na kailangan niya ng substitute. Sinabi nga din niya na dapat paunahin na ni Xiao Yu ang substitute sa Death Valley, sa ganung paraan ay may oras siya upang makipagpalitan dito at pagdating nila ng Death Valley ay ang substitute ng ating bida ang sasalubong sa kanila. Nung una nga ay ayaw pa sanang pumayag ni Xiao Yu at tinatanong kung kailangan ba talaga nilang gawin ito para lang malaman ang sekreto ni Lunan. Pero sinabi nga ni Shu na hindi lang si Lunan ang target nila kundi pati ang mga nasa likod niya. Sinabi din ni Shu na kailangan nilang linisin at patayin ang mga nasa likod ni Lunan upang hindi na nila maging problema pa ito sa hinaharap. At para nga daw gumana ang kanilang plano ay kailangan niyang mapapante si Luo Bei malapit sa kanyang pinagtataguan niya, pero hindi nga din daw niya akalain na sasama si Zuan sa kanila. Gayunpaman ay hindi pa din naman niya alam kung dapat ba niyang sabihin kay Zuan ang abilidad nila ni Xiao Yu na makagawa ng substitute gamit ang isang espiritu ni Xiao Yu. Pero bigla namang sumigaw si Zuan at sinabi na wala siyang pagsasabihan na kahit na sino sa lahat ng kanyang nakita, basta tignan at gamutin lang muna niya ang sugat ni Zuan, halos mamatay na nga daw siya sa sakit dahil sa malamig na hangin. Agad namang tinignan ng ating bida ang sugat niya at sinabing ayos lang ang kanyang mga buto at gagaling din agad ang sugat niya. Sinabi naman ni Zuan na kailangan niyang maging responsable sa natamo niyang sugat, pero tinanong lang naman siya ng ating bida kung sino ba ang nagpumilit sumama sa kanila. Nagbibiro lang ako, wika naman ni Zuan, habang iniisip kung paano siya mapapatawad ng ating bida matapos niyang sabihin kay Luo Bei na si Shu ang dapat niyang sinaksak. Sinabi naman ng ating bida na kailangan na nilang pakawalan si Luo Bei dahil anumang oras ay pwedeng bumalik ang kulay asul na liwanag, sabay tinutok ang Yin Restoring sa kanya at tinanong kung sino ba talaga siya at kung nasaan na si Luonan, pero pinipilit pa din naman ito na siya si Luonan. Kaya naman iniisip ng ating bida na hindi talaga basta-basta aamin itong si Luo Bei, iniisip nga din ito kung ang Dragon Lord ba na tinutukoy ni Luo Bei ay ang Dragon Lord sa alamat. Kaya agad niyang tinanong si Luo Bei kung ang Dragon Lord ba niya ay ang nasa alamat at ang nakaselyo sa ilalim ng Kunlun Ruin. Hindi naman sumagot si Luo Bei sa tanong ng ating bida, pero dahil nagbigay ito ng negative points ay inisip niya na tama siya. Dahil nga sa nais siyang papuntahin ni Luo Bei dito ay tinanong ng ating bida kung may item o anumang bagay na pag-aari ba siya na nais ng kanilang Dragon Lord. Pero muli ay hindi sumagot si Luo Bei at nagbigay lang ng negative points. Kaya naman ginamit ni Shu ang Yin Restoring upang batasin ang mga binti o tuhod niya. Nilapitan nga siya ni Shu upang tanungin kung anong bagay ang nais ng Dragon Lord sa kanya, na bigla namang lumabas mula sa kanyang likuran dahilan upang matawa si Luo Bei at sineba na wala ng kawala ngayon ang ating bida, na bigla namang nilabas ang dalawang flying sword niya at naghanda sa pag-atake. Pero biglang dumating o lumabas si Nieting upang hiwain sa dalawa ang espiritu ng Dragon Lord at sabihin na isa siyang mapagpanggap, dahilan upang magulat ang ating bida at magalit kay Nieting dahil ginawa na naman daw siyang pain. Pero muli lang naman na naglunsad si Nieting ng isang malakas na pag-atake, dahilan upang matahimik silang lahat at mapatakbo matapos makita ang avalanche, habang si Zuan naman ay tinatanong lang kung bakit andito si Nieting at kung ano ang patungkol sa pain. Sinabi nga ni Shu na paulit-ulit na siyang ginawang pain ni Nieting tulad na lang nung patungo sila sa capital para sa training. Pupusta nga daw ang ating bida na plano na naman ni Nieting ang lahat ng ito, at pag nagkamali siya ay puputulin niya ang ulo ni Zuan at sisipain tulad ng isang bola. Natawa na lang naman si Luonan at napamura matapos matabyunan ng Snow, dahil naman sa kaba at takot ni Zuan ay nahihirapan siyang huminga, kaya naman napapatanong ang ating bida, siya nga daw ang tumakbo pero bakit si Zuan ang hiningal? Pero muli silang nagulat matapos makita na naglunsad ng panibagong pag-atake si Nieting, na naging dahilan naman ng pagkabutas ng lupa at sa ilalim nito ay makikita ang isang hagdan. Masyado naman ang galit ng ating bida kay Nieting at tinatanong kung bakit sila pinapante ng Death Valley,
Dapat daw ay pinatay na lang niya si Luo Bei kung may napansin o alam siyang kakaiba patungkol sa kanya. Pero sinabi lang naman ni Nieting na napadaan lang siya. Masyado man ang galit ni Shu ay hindi naman na ito pinansin ni Nieting at pinapasunod sila sa ilalim ng lupa, na hindi naman pinansin ng ating bida at iniisip lang na buhay pa din si Luo Bei, dahilan upang mapatanong si Zuan kung hindi ba sila susunod kay Nieting. Matanda na siya kaya na niya yun wika lang naman ng ating bida, dahilan upang muling mapatanong si Zuan kung sigurado ba siya dahil isang A-rank si Nieting at hindi makakabuti sa kanila kung magmamatigas pa sila. Bumalik naman si Nieting at tinanong kung bakit nakatayo pa din at hindi sumusunod ang ating bida, na sinabi lang namang external student lang siya kaya hindi niya kailangang sumunod sa lahat. Pero bigla itong nasilaw matapos ipakita ng nagagalit na Nieting ang talam ng kanyang espada upang takutin ang ating bida, na kumukuwit ang puwit sa takot at hinayla pa si Zuan patungo sa ilalim ng lupa, habang iniisip na sisiguraduhin niyang makapaghiganti kay Nieting pag naging A-rank siya. Samantala habang naglalakad naman sila pababa sa kung saan ay iniisip ng ating bida na nais lang pala siyang pasamayan ni Nieting dito upang ilawan niya ang mga mural sa pader, hanggang sa mapansin nila ang isang asul na dragon at napatanong ang ating bida kung bakit biglang naging kalaban ng sang katauhan ang mga dragon. Napansin nga din niya ang lalaking nakaputi at iniisip na pamilyar ito sa kanya, pero biglang nagising si Chaos at nais lumabas sa loob ng Mountain Seal. Kaya naman masyado ang pagtataka nito at napapatanong kung may bagay bang makakatulong kay Chaos dito sa lugar na ito upang mag-rank up siya. Pero bigla namang sumulpot sila Mr. Suabe at mga miyembro ng Dragnet at Snares na nawawala, at masyado nga ang takot nila habang sinasabi na pasugod sa kanila ang mga zombies. Na mabilis namang inatake ni Nieting at pinatulog, ayon nga din kay Nieting ay hindi sila mga zombie at may nag-control lang sa kanilang pag-iisip. Samantala ilang sandali pa ay nagpatuloy na sila sa paglalakad pababa sa kuweba hanggang sa makita nila ang isang malaking pintuan, at dahil sa hindi niya alam kung anong materyales gawa ang pintuan na ito ay iniisip ng ating bida na malamang sa ito ang nais kainin ni Chaos. Pero bigla namang pinalabas ni Nieting kay Shu ang Shadow Blade, na agad naman niyang nilabas at inumpisahan ang pagsira sa pintuan dahilan upang mainis si Nieting. Pinapatigil nga siya ni Nieting at inutusan na ipasok sa butas ang Shadow Blade, dahilan naman upang mapatanong ulit ang ating bida kung napadaan lang ba talaga si Nieting dito sa Death Valley. Pagpasok naman niya ng Shadow Blade sa isang butas ay agad na lumabas si Aohai, at na-realize nga ng ating bida na si Aohai ang isa sa mga nakita niya sa murals, dahilan na din upang mapaisip siya kung isang dragon ba ang sinelyuhan ni Aohai dito, dahil sinabi nga nila Zujin na namatay si Aohai para sa mga tao. Agad namang nagbigay galang si Nieting kay Aohai at pinakiusapang buksan ang pintuan dahil nais niyang patayin ang dragon sa loob ngayong araw. Masyado naman ang pagtataka ni Zuan sa kung sino ba si Aohai at kung bakit masyado siyang ginagalang ni Nieting. Pero sinabi lang ni Aohai na ang ating bida na ang may-ari ng Shadow Blade ngayon at nasa kanya ang desisyon kung bubuksan niya ang pintuan, gayunpaman ay sinabi ni Shu na bahala ng magdesisyon si Aohai at hindi na niya kailangan pang makialam. Sabay muling sinabi kay Nieting na una ay ginawa siyang pain tapos ngayon naman ay gagawing susi ang kanyang Shadow Blade, kaya kailangan niya umanong malaman muna ang patungkol dito, kung bakit nakaselyo ang isang dragon dito at kung nais ba ng dragon ang Shadow Blade. Nais din niya ang makaliskismong dragon wika naman ni Aohai, pero dahil sa nais nga daw mag-evolve o rank up ni Chaos ay mas mainam kung ilalabas niya ito mula sa Dragon Seal, sabay sinabi na andito ang pagkakataon na kailangan ni Chaos. Pero hindi naman daw alam ng ating bida kung anong dragon at sinasabi nila at hindi niya maunawaan ang patungkol sa mga ito, dahilan upang sabihin ni Nieting na alam niyang may dragon ang ating bida at siya ding naging dahilan kung bakit siya tinamaan ng kidlat. Sinabi nga din ni Aohai na tigilan na niya ang pagkukunwari dahil meron siyang baby dragon, kung saan ay sinabi din ni Aohai na Chaos ang kanyang pangalan, dahilan upang ma-petrify ang ating bida at sabihin na traidor si Aohai habang nilalabas ang kung ano sa kanyang seal. Sinabi naman ni Aohai na ang pangalan ng dragon sa loob ay Aoxian, tulad niya ay ang kaluluwa na lang din niya ang naiwan matapos ang kanilang laban, pero mas malala nga daw ang pinsala na natamo ni Aohai mula kay Aoxian. Malamang nga daw na nais ni Aoxian ang katawan ni Chaos, kaya gumawa ito ng paraan upang mapapunta ng Death Valley ang ating bida at magkaroon ng pagkakataon upang agawin ang katawan ni Chaos. Pwede pala yun wika naman ang ating bida. Sabay tanong kung bakit hindi inagaw ni Aohai ang katawan ni Chaos, pero hindi nga daw niya ibababa ang sarili niya para sa ganoong bagay lang,
Isa pa ay may sariling pag-iisip si Chaos at hindi niya din kaya pumatay ng baby dragon para lamang sa kanyang sarili. Dahilan naman upang humanga ang ating bida sa kanya at tanungin kung anong ginagawa ng dragon sa loob na hindi naman daw masasagot ni Aohai. Sayang lang oras sa wika naman ng ating bida, na biglang tumirik ang mata sa takot matapos siyang tutukan ni Nieting ng kanyang espada, at sinabing kung wala na siyang katanungan ay pwede na niyang buksan ang pintuan. Matapos nang mag-inject ng enerhiya ang ating bida sa Shadow Blade ay agad namang nagbukas ang pintuan. Kalmado nga lang silang naglakad papasok habang si Zuan ay napapatanong sa kanyang sarili kung ganito ba talaga ang mga malalakas na tao at papasok na lang sa kung saan, nang hindi natatakot at kahit pa alam naman nilang may malakas na kalaban sa loob ay wala man lang silang paghahanda na ginawa. Ilang sandali pa matapos gamitin ni Shu ang Sun Mirror, ay nakita nila ang isang sacrificial altar at sa gitna nito ay si Ao Xian, na napapatanong kung bakit alam nila ang patungkol sa altar at mukhang mas matalino nga daw si Shu kaysa sa inaakala niya. Pero alam naman daw ng ating bida na gwapo siya at hindi na ito kailangan pang sabihin ni Ao Xian, dahilan naman upang magalit ito kaya sinabi ng ating bida na magpatuloy na siya sa kanyang sasabihin, pero hindi na nga daw alam ni Ao Xian ang sasabihin niya at dahil sa pagsabat ng ating bida ay nakalimutan na niya ito. Bigla namang lumipad palapit si Aohai at tinawag niyang uncle si Ao Xian, sinabi nga niya na dati ay madaming pinatay na tao at dragon si Ao Xian kapalit ng isang pamamaraan sa paggawa ng sacrificial altar mula sa ancient deceased. Pero sinabi lang naman ni Ao Xian na mahina na ang superpower sa daigdig kaya nanghihina at namamatay ang mga dragon, kaya kahit hindi niya pinatay ang mga kasamahan nilang dragon dati ay siguradong hindi na din sila magtatagal at makaka-survive ng mahabang panahon. Alam naman daw ni Aohai na ang lahat ay may hangganan o mamamatay, kung saan ay nauunawaan niya din na nais ng kanyang uncle na mamuhay o magkaroon ng matagal na buhay, gayunpaman ay hindi niya ito mapapatawad sa pagpaslang niya sa kanilang mga kalahi. Sinabi naman ni Ao Xian na ngayon ay silang dalawa na lang ni Aohai ang natitirang dragon, kung saan ay mahinang kaluluwa na lang din ang meron sila, pero kung magkakaroon siya ng physical na katawan ay magkakaroon sila ng pag-asa, at posibilidad na dumami ulit. Dahilan naman upang hindi makapagsalita si Aohai dahil gusto niya ding dumami muli sila, pero sumingit ang ating bida at tinanong kung may babaeng dragon pa bang natitira. Sinabi nga ni Shu na kailangan na muna nilang kalimutan ang mga nakaraang patayan at galit nila, dahil nais niyang malamang kung paano makakapagpad-ami at magpapatuloy ang lahi ng mga dragon kung wala namang babaeng dragon para makaplok-plok nila. Sinabi nga din ni Shu na magkaroon man siya ng katawan o makasanib man siya kay Chaos ay hindi ibig sabihin nito na dadami na agad sila, dahil siya lang din ang bukod-tanging dragon na natitira sa daigdig kung sakali. Pero bumalik na nga daw ang superpower kaya magkakaroon pa din siya ng oportunidad, na pwede din daw maging oportunidad ni Chaos, kaya bakit kailangang ikaw pa ang maghangad nito wika naman ng ating bida? Dahil ako lang ang makakakuha sa pamamaraan mula sa Banished Place wika naman ni Ao Xian, at dahil sa nagbalik na ang era ng superpower ay sigurado siya na ang barrier sa pagitan ng dalawang daigdig ay unti-unti nang nasisira. Sinabi naman ni Aohai na hindi na niya kailangan pang alalahanin ang patungkol sa barrier, hindi na nga daw magtatagal ang kanyang kaluluwa kaya mas mainam kung dalhin na lang niya lahat ng nalalaman niya sa kanyang hukay. Dahilan naman upang mapaisip ang ating bida sa kung anong sekreto ang meron sa Banished Place, bukod nga daw kay Aohai ay ayaw ding pag-usapan ni Master ang patungkol dito, kaya nais din sana niyang malaman kung ano ang sekreto dito at bakit pinipili nilang manahimik. Natatawa naman si Ao Xian habang sinasabi na masyado ang takot ni Aohai na banggitin ang pangalan ng isang nilalang at ng mga nagawa nito, pero wag nga daw dapat asahan ni Aohai na hindi lalakas ang kapangyarihan ng nilalang na yun ang dahil lamang sa pag-iwas niyang banggitin ang kanyang pangalan. Pero sinabi lang ni Aohai na ang importante ay hindi pa din ganap na nasira ang barrier. Dahil naman sa hindi makakuha ng clue o kasagutan ang ating bida patungkol sa mga bagay na nais niyang malaman ay mas mainam daw kung manood na lang muna siya. Andito naman daw si Aohai at Nieting kaya wala siyang kailangang gawin at ikatakot. Pero nagtataka din ito kung bakit hindi pa din umaatake si Nieting, iniisip na niya na malamang sa interesado din si Nieting sa kanilang pinag-uusapan, kaya hinahayaan niyang mag-usap ang dalawa at tulad ng ating bida ay nasisiyahan din makinig sa mga chismis nila. Habang natatawa nga si Shu at iniisip na chismoso din pala si Nieting, na iniisip lang naman kung bakit tumatawa ang ating bida sa seryosong sitwasyon at pag-uusap na meron ang mga dragon. Sinabi nga ni Aohai na ang mga dragon ay napaglipasan na ng panahon at isa na lamang alamat ngayon,
Sinabi din niya na ang Macaulay's Kiss na dragon o si Chaos na lang ang natitirang dragon sa mundo, kaya kung pwede ay hayaan na lang sana ito ni Ausian na lumaki at mamuhay kasama ng ating bida. Pero matigas nga ang ulo nito at sinabing makakahanap siya ng paraan para dumami ulit ang mga dragon pag naging immortal siya. Gayunpaman ay hindi naman daw sila sigurado kung totoong alam ng mga ancient deceased ang pamamaraan sa immortalidad, at kahit pa alam nila ang pamamaraan ay hindi nila pwedeng hayaan na bumalik ang mga ito sa Earth. Inutusan nga niya ang ating bida na palabasin si Chaos, pero nag-aalinlangan ang ating bida sa takot na saniban nito ng matanda at agawin ang katawan ni Chaos, pero sinabi lang naman ni Auhai na hindi niya kailangan mag-alala, hindi pa nga daw nakakita ng Macaulay's Kiss na dragon si Ausian dati kaya malamang din na magbago ang isip niya pag nakita niya si Chaos. Kasalanan mo ang lahat pag may nangyari kay Chaos, wika naman ng ating bida habang nilalabas ang kanyang seal, na biglang nahulog matapos mabilis na lumabas si Chaos na naging dahilan ng pagka-shock ni Ausian. Hindi nga makapaniwala si Ausian matapos makita si Chaos at ang Mist of Chaos sa nakapalibot sa katawan niya. Napapatanong nga siya sa kung bakit ang dragon na ito ay may kapabilidad na makontrol ang Mist of Chaos. Nais naman sanang sagutin ni Auhai ang katanungan ni Ausian, pero biglang sumingit ang ating bida at sinabi na mas matalino pala si Ausian sa inaakala niya, dahil sa alam nito ang patungkol sa Mist of Chaos. Tinanong na nga lang ni Ausian kung paanong na-absorb ni Chaos ang Mist of Chaos, sinabi lang naman ni Auhai na si Chaos ay mayroong divine water na nagsisilbi niyang mga buto at Mist of Chaos bilang kanyang mga laman. Nung unang panahon nga daw ay ginagamit ang mga divine object upang makagawa ulit ng katawan para sa mga namatay, dahil ang mga divine object ay hindi nabubulok at nananatili ng mahabang panahon. At ang immortalidad nga daw na matagal nang nais ni Ausian ay matagal na ding nasa bulsa ng ating bida o pag-aari ni Shu, kaya hindi nakapagsalita si Ausian sa shock hanggang sa mag-tantrum na lang siya. Bigla namang lumipad si Nieting at naglunsad ng surprise attack kay Ausian, na masyado naman ang galit at tinipon ang kanyang kapangyarihan upang makapag-transform at bumalik sa kaanyuan niyang dragon. Matapos nga siyang makapag-transform ay napansin niya ang naging pinsala sa kanyang kamay nang dahil sa pag-atake ni Nieting, na nais umano siyang makalaban. Samantala sa Dragnet at Snare Station naman ay masyado ang takot ng mga pangkaraniwang tao sa nararamdaman nilang pagyanig, na ayon kay Xiaoyu ay kagagawa ni Nieting. Habang nakatanaw naman sa bintana si Leader ay napatanong siya sa kung sino ang mga nakikita niya, na agad din namang tinignan nila Xiaoyu. Nakita nga nila ang mga puppeteer na patungo sa sentro ng Death Valley, hanggang sa ilang sandali pa ay ginamit nila ang kanilang abilidad at mga puppet upang makagawa ng barrier sa lugar. Napapatanong nga sila Negrito kung ginagawa ba ito ng mga puppeteer upang protektahan ang lugar na ito, pero ano daw kaya ang dahilan nila upang gawin ito, sa pagkakaalam nga ng lahat ay naiswasaki ng puppeteer ang Earth o daigdig. Tahimik lang naman na nakatingin sa mga puppeteer si Xiaoyu, hanggang sa ilang sandali pa ay bigla itong napaisip kung ilusyon ba ang kanyang nakikita o sadyang nakangiti sa kanya ang mga puppeteer. Samantala matapos ang hamon ni Nieting kay Ausian ay bigla siyang sinugod nito, pero naiwasan naman ni Nieting ang pag-atake niya at agad na naglunsad ng isa pang atake at mabilis na tumama kay Ausian. Tamang nud lang naman ang ating bida kasama sila Zuan at Auhai habang sinasabi na walang pag-asa si Ausian kay Nieting. Sinabi naman ni Auhai na walang pag-asa si Ausian kay Nieting dahil matagal na siyang stuck sa bottleneck ng susunod o mas mataas na rank sa A rank. Ito nga din daw ang dahilan kung bakit nagtungo si Nieting dito, upang subukan at magkaroon ng matinding makakalaban na pwedeng maging dahilan upang makapag-breakthrough siya. Pero malas nga lang daw ni Nieting dahil si Ausian ay masyado ng mahina. Sinabi nga din ni Auhai na hindi maaabot ni Nieting ang kasalukuyang lakas niya ngayon kung hindi dahil sa mga ambisyon niya. At dahil nasa peak ng A-rank si Nieting ay walang sino man sa daigdig o Earth ang makakapigil sa kanya pag nilabas na niya ang talam ng kanyang espada. Pero biglang napansin ng ating bida si Chaos at iniisip na masyado itong mautak, pag may pagkain nga daw siyang nais ay nagigising ito pero pag wala ay puro tulog lang ang ginagawa, tapos ngayon na alam niyang malalakas ang mga naglalaban ay nagtatago din siya. Pero bigla siyang tinawag ng ating bida at sinabi na puntahan nila ang kanyang pagkain. Kaya naman palihim na umikot ang dalawa habang mainit ang laban ni Nieting at Ausian. Habang napapatanong nga sila Zuan sa kung anong binabalak gawin ng ating bida at ni Chaos, ay iniisip naman ni Ausian kung ito ba ang abilidad o kapabilidad ng mga tao sa era ng superpower, hindi nga daw niya inaasahan na lalakas ang mga tao ng ganito.
Pero mas hindi niya inaasahan ang balak gawin ng ating bida at ni Chaos, dahilan upang mapaisip at tanong siya sa kanyang sarili kung nais ba nilang sirain ang kanyang altar. Mayabang nga niyang sinabi na wag na nilang pangarapin pang sirain ang kanyang altar dahil matibay ito. Pero mas matibay pala ang ngipin at bibig ni Chaos na agad kinagat ang kanyang altar, tila nasampal nga siya matapos mainsulto sa ginawa ni Chaos, kaya naman masyado ang galit niya at agad na nagtungo sa kanyang altar, dahilan naman upang hilain ng ating bida si Chaos at tumakbo palayo, habang sinasabi na babalikan na lang nila ang altar mamaya.